Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay meron po akong baon na isang napakahalagang kwento, pero nakakatuwa. Pag-uusapan po natin ang mga seryosong konsepto sa ilalim ng ating 1987 Constitution at sa civil law at yung tinatawag nating official authority, yung parliamentary immunity at ang mabigat na kaso ng usurpation of authority. Kung maalala nyo po nung nakaraang episode natin, medyo diniscuss natin to at na ang ginawa nating example ay yung kawawang koboy. Okay? So pakiusap po sa inyo dahil medyo malalim na ang gabi, huwag kayong matulog muna. Hindi natin ito tatalakayin sa parang pampatuyo ng utak, no? Gagawin nating simple, parang nagchichismisan lang tayo, mga amigos, mga amigas, tungkol sa isang sitwasyong siguradong pamilyar na pamilyar po kayong lahat. Itago natin ang kwentong ito sa pamagat na ang alamat ng isang lalaking iniwan pero feeling na in a relationship pa rin siya doon sa kanyang ex o dating jowa, di ba? Maraming ganito na either yung lalaki or babae iniwan na pero nagpupumilit pa rin na siya pa rin ang nandoon sa posisyon, no, ng puso ng babae o ng lalaki. So kahit break na sila, no, at nagpupumilit pa rin makipag-group chat, no, sa dabarkads ng jowa niyang iniwanan na siya. Okay? So, isipin niyo po to, no? Gagawa tayo ng isang ehemplo. May isang magkasintahan sa ating barangay, no? Si lalaki, tawagin natin si Lucio. Lucio or Luz. Maporma masyado. Akala mo, guwapo. Feeling guwapo. At siya ang taga-diskarte, taga-mando, at taga-hawak ng wallet ng relasyon. Okay? So, sa mundo ng gobyerno, ito ang tinatawag na official status. O kaya yung tinatawag nating pagiging liderato ng isang opisina, gaya ng Senado. Dahil siya ang, dito sa kwento natin, siya yung opisyal na boyfriend. So, ang mangyayari niya, malaya siyang magutos, pag ikaw pa din yung boyfriend, malayang magbawal at protektado siya ng pagmamahal ng babae. Kasi ang nasa isip niya, siya pa rin ang nag-a-occupy, no, ng espasyo ng puso ng babae. Okay? So, ito naman yung tinatawag na immunity. Kapag may immunity ka, kahit anong gawing trash talk mo sa mga umaaligid kay jowa, no, sa girlfriend mo o sa ex mo, hindi ka pwedeng kasuhan ng libelo sa labas kasi jowa mo yun di ba? So, kaso, napuno na si babae. So, isang gabi ay nagpatawag si babae ng pagpupulong, no? Kasama yung kanyang pamilya, siyempre boyfriend niya yan, no? Yung mga kanyang magkapatid at ang yung mga malalapit niyang barkada, yung mga close friends niya, no? So dito sa kwento na to, ito yung tinatawag na majority vote ng mga miyembro. Okay? So okay. So nung pinatawag niya, nagbotohan kung kailangan pa bang i-maintain yung jowa niya, yung ex na yun, o pabalikin o hindi na. So ang naging final na desisyon ng majority, breakin mo na yan, no? Mayabang yan masyado no? So sabi ng majority, so simula ngayon, ang bagong jowa mo na at gusto mo rin naman ay yung si Win. So yung isa, Luz, si Lucio. Ito naman bagong jowa, si Win. Okay? So kasi siya yung nanalo sa puso ng babae, di ba? So kinabukasan, gumising si dating boyfriend, si Luz, no? Todo forma pa rin, no? At naggigitara sa tapat ng gate ni babae at pilit na naguutos sa mga katulong sa loob ng bahay na pagtimpla nyo nga ako ng kape, no? At ako pa din naman ang boyfriend ni ng bossing nyo, no? So ako pa rin ang tunay niyang boyfriend, kaya sumunod kayo sa akin. Okay? So mayabang kahit kaya nga asar na asar, pati mga long katu sa highballs di ba? So, mga amigos, mga amigas, ang masakit na katotohanan na ayaw
tanggapin ng isang tao ay yung mga wala nang bisa yung yung kanyang kapangyarihan. Nawala na siya ng legal na karapatang magselos o magmando dahil tinanggal na siya sa pwesto bilang official jowa ng nakakarami o ng majority kung tawagin natin. Okay? So, dahil sa sobrang kulit, no, at kapito ko itong sa puso ng babae, itong si Luz, no, abay gumawa ng proposal, no, na nakakatawa kung pag-aaralan ninyo. So dito natin bubuksan yung proposal na to at intindihin natin. So tanungin ko nga kayo kung sa inyo nangyari itong ganitong sitwasyon na nagkaroon kayo ng ganitong klaseng ex, no? Yung pinalitan na at lahat wala na talagang connection, pero yung ex nagsesend pa rin ng group message doon sa barkada o sa Viber, no? Nagme-message pa din sa babae na nagkaroon na ng nagpapadala pa din ng group chat na I cannot accept this breakup, habang naka-block naman siya sa lahat ng social media accounts, no? Pero pinipilit niyang ikalat yung impormasyon na talagang hindi niya kayang tanggapin yung kanyang pagkakatalo sa puso ng babae. Okay? So dito, nung ma-realize ng lalaki na may bago ng boyfriend si babae at hindi na siya pinapapasok sa gate, sinabihan na yung mga tao sa bahay, no? Nag-isip siya ng isang napaka-unrealistic at nakakatawang solusyon, no? Nagpadala siya ng text message kay Win, yung bagong jowa, no? So dito sinabi ng dating boyfriend na si Luz, kay Win naman, sinabi niya, Win, sige na, para hindi magbago ang takbo ng buhay ng ating sinisinta at iniirog na babae, at para tuloy-tuloy ang allowance ng mga kapatid niya at magkaayos tayo, may naisip akong diskarte. Okay? So ganito na lang, hati tayo sa pagka-boyfriend. Mag-adapt tayo ng dual signatory o joint certification mechanism. Okay? Okay. So, alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Yung dual signatory sa totoong buhay? Gusto nung dating jowa na tuwing mamamalengke si babae, tuwing magbabayad ng kuryente, magbabayad ng tubig, o tuwing mag-o-order ng Grab, no, food, dapat dalawang kamay ang nakahawak sa wallet. Yung pirma niya at yung pirma ng bagong boyfriend na si Win. Saan naman kayo nakakita ng ganong sitwasyon, no? Na dala-dalawa yung pipirma sa pag-umorder ng Grab food, na magre-receive ng pagkain, di ba? O yung mag-o-order ng pagkain, di ba? Pag tayo nag-o-order, tayo lang naman ang mag-isang pumipirma doon pag dumating na yung Grab food o umorder tayo, whatever, di ba? So, dito parang yung nakita ng isang babae na nakikipag-date sa sinihan, tapos sa gitnang upuan nakaupo yung ex niya at nakikisuburi ng popcorn habang sinasabing doon sa dalawang katabi niya, kailangan kong nandito ako kasi para masiguradong legal at safe ang panonood ninyo ng sine. So parang naman, parang namang may tidiling ka na yan pag ganyan ang ginagawa ko, di ba? Ang tanong dito, sino ang gaganahang manood ng sine kung ang katabi mo ay ang multo ng nakaraan mo? Abay, hindi lang parang sira na ulo mo dito kapag ginawa mo yan, na pinayagan mo sumama yung dati mong jowa sa bagong mong jowa at nanood kayo ng sine dun sa podium at nakaupo sa gitna at siya may hawak ng soft drinks at popcorn na tagabigay pa. Ito, gusto mo ng popcorn? Ikaw, gusto mo ng popcorn? Tapos ikaw, sinusubo ka din ng popcorn. So, para kayong mga may siklat sa ulo na. Okay? So, bakit natin sinasabing delusional ang ganitong klaseng proposal? Kasi sa ilalim ng ating 1987 Philippine Constitution, no, in particular yung Article 6, no, Section 16, napakalinaw po ng ating batas, no, na nagsasabi ng ganito, no. In exact words, ganito po ang sinasabi ng Article 6, Section 16. The Senate shall
elect its president by majority vote of all its respective members. Kung papansinin niyo po ang mga salitang aking binanggit, no? At ginamit ng batas, ang sabi, its president. Ibig sabihin, iisa lang. Singular ang ginamit ng konstitusyon. Walang letter S. Walang nakasulat sa konstitusyon na the Senate shall elect its presidents with an S. O pwede silang mag-share na parang mag-asawa. So ito, hindi po ito Netflix account na may parang premium family sharing na pwedeng sabay-sabay kayong nanonood kahit nasa ibang kwarto siya o sa kabilang bahay siya. So walang ganon sa ganitong sitwasyon pagdating sa Senado, di ba? So ang batas kasi parang swimsuit yan, no? Parang bikini swimsuit ng mga modelo. Kung ano yung nakatago, yun yung kasing nakaka-curious, di ba? Pero kung ano ang nakasulat, yun ang dapat mong sundin. At ang nakasulat sa batas, isa lang ang pwedeng maging boss. Kung sino ang binoto ng majority, siya ang may hawak ng manibela. Siya ang may hawak sa puso ng babae. At hindi kung sino paman. Maliwanag po, di ba? Sa ilalim ng Article 6, Section 16. Okay? Ngayon, itugma po natin ito sa seryosong bahagi ng batas. Sa totoong buhay, kung ang isang opisyal ay nagpumilit na pumirma sa mga payroll ng empleyado, pati na dun sa mga cheque sa bangko at sa mga kontrata, kahit tinanggal na siya sa pwesto ng majority board of directors, maaari po siyang makasuhan ng usurpation of authority or official function sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code. Ito po pinaliwanag natin doon sa episode kahapon tungkol doon sa isang kawawang cowboy na nagpupumilit na gawin pa din yung mga functions na ginagawa niya during the time na he was still the official legal official of the munisipyo doon sa kwento kong Kawawang Cowboy. So, kung gusto niyo panoorin yun, pwede niyo balikan yung kahapon po na mayroong thumbnail na Kawawang Cowboy. No? Ang team song ko doon, yung kanta nga ni kanta ni Fred Panopio, yung Kawawang Cowboy. Yon. So, ngayon, pag-usapan natin, ano ang kahulugan ng usurpation of authority sa simpleng buhay. No? Simplihan natin. Okay? Ang usurpation po sa totoong buhay ay parang pag-chat mo. Parang pag-chat mo pa rin sa ex mo ng kumain ka na ba? Okay? Pauwi ka na ba? Kahit alam mo namang kasama na siya ng ibang lalaki. Kasama na siya ng bago niyang jowa. Pero ikaw, text ka pa din ng text. Kumain ka na ba? Pauwi ka na ba? Anong oras ka umalis kanina? Yung mga ganyang klaseng text, hindi mo na dapat siyang isinesin sa ex mo. Ex na nga eh. Ibig sabihin, basura ka na, wala ka ng kwento sa kanya. Nagpapakita ka pa ng motibo at gumagawa ka pa ng tungkulin sa pwestong hindi na nararapat sa'yo at hindi na sa'yo. Ni-reject ka na eh. Nagpupumilit ka pa. Ano ka ba? May diferensya ka ba? Parang ganun yun, sasabihin mo sa ex mo. Parang pumasok ka pa rin sa dati mong opisina bilang manager, di ba? Nagutos ka sa mga empleyado at pumirma ka ng pumirma sa mga clearance kahit binitbit mo na ang mga gamit mo sa kahon nung 1 linggo pa. Sinesanti ka na, di ba? Kaya ang mga binitbit na yung mga gamit mo. So, bawal po yun. Ang tawag doon ay illegal na pagpapanggap. And in this case, usurpation of official functions or usurpation of authority. Di pa pwede yun. So, dito, hindi na natin kailangang hulaan ang naging reaksyon ng Malacanang at ng mga eksperto sa batas. Kamakailan, nagsabi ang kahapon lang yata o kanina, nagsabi ang Malacanang na nire-recognize nila yung grupo ni Winnie. Okay?
So, formal ng tinanggihan at binalasubas ng anong palasyo yung proposal na joint signing ni Cayetano. Ang sabi ng Executive Department, ang kinikilala lang ng gobyerno at ng mga bangko ay ang bagong acting leadership. No? Kasi legal naman yung pagkaka-designate kay Winnie. So, sinabihan ng nakaraang pinuno na huwag ka nang sumingit sa pirmahan ng tseke. No? Dahil sa mata ng batas, ordinaryo ka na lang mamamayan o ordinaryo ka na lang na senador. Wala ka ng kapangyarihan, wala ka na sa pwesto, kumbaga sa mga jowa, wala ka na sa puso ng babaeng dating nagmamahal sa iyo. Alam niyo po ang pinakamalaking pagkakamali na pwedeng gawin ng tao sa buhay niya ay yung magbulag-bulagan sa realidad. Ang pilit na pagkapit sa isang posisyon na wala na sa iyo, o ang pilit na pagpirma sa isang relasyon na matagal nang natapos, ay hindi nagpapakita ng tapang. Ito po ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa sarili. Wala ka ng self-respect. Hindi mo na ginagalang yung sarili mo. Malaking kahihiyan yan, no, kapag yan ang ginawa mo. Alam nyo, masakit po yung ma-reject. No? Masakit ang mapalitan. Masakit gisingin ang sarili sa umaga na alam mong hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng puso ng babaeng minahal mo o minamahal mo pa rin. Hindi na ikaw yung manager dahil tinerminate ka na sa trabaho. Hindi na ikaw nga yung boyfriend, hindi na ikaw yung jowa, ex ka na ang classification mo. Pero ang tunay na lakas ng karakter ay hindi nakikita sa kung paano ka sumigaw habang pilit kang pinalalayas sa posisyon mo na hindi naman sa iyo na. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kung paano mo itatayo yung sarili mo. Aayusin ang iyong sombrero, tatalikod ng may dangal, at maglalakad palayo habang tinatanggap na tapos na ang akong yugto rito. Panahon naman para sa bago. Tanggapin mo ang pagkatalo. No? Alam mo, ang batas ay ginawa para sa kaayusan ng nakakarani. Hindi para sa ego ng iisang tao. Kaya sa ating kawawang ex, no, sa kwentong ito, ang pinakamagandang legal na payo na pwede nating ibigay sa kanya ay hindi galing sa libro ng Revised Penal Code. No? Hindi po galing sa provision ng ating saligang batas o ng other special laws, kundi galing sa realidad ng buhay. Ibaon mo na ang panulat, ibaba mo na ang martilyo, at hayaan mo nang umandar ang buhay ng iba. No? Dahil ang pagtangkap sa pagkatalo ang unang hakbang para mahanap mo ang bagong panalo sa buhay mo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa aking YouTube channel, at sana po bago ninyo i-off itong YouTube channel ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at lalong-lalo na huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na episode, mga amigos, mga amigas.